Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa Karon nga akin na sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon. Kita mosunod kang Jesus samtang nagsugod siya sa iyang misyon. Siya nagtuman sa saad sa Dios nga magdala og kahayag o kagawasan sa kalibutan. Ang iyang pagtawag sa pagkabago o imbitasyon nga dawaton ang gingharian sa Dios nga una nga nadungog sa Galilea o moabot kanato karon uban sa samang paagi. Sa Eucharistia, ang gingharian sa Dios tinuod nga anaa. Ana ablihan ang atong mga kasing-kasing sa pagdawat sa iyang grasya ug ipaambit ang iyang kahayag o kinabuhing gahom sa uban. Manindog ang tanan alang sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang pariusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, iandam nato ang atong kaugalingon sa makadiyot nga hilom. Atong hinumduman ang atong mga kasalanan, ato kining sulan ug mga kitag pasaylo sa atong Ginoo. Aron kita mahinom takos sa pagdawat kaniya pinagi sa pulong o sa Eucharistia. Umingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoong atong Dios. Kalunan ng takita sa Dios nga makagahom sa tanan, huwag pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ng takita niya ngadto sa kinabuhing dayan. Amen.
sayang mga tao, hindi sayuta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos samahan makalagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon mo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagaong magwalay katapusan nga Dios, giyahi ang among mga buhat sumala sa imong kabubuton. Aron sa ngalan sa imong hinigugmang anak, modaghan ang among maayong buhat. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buyog naghari uban kanimo, uban sa Espiritu Santo, Dios mo sa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Niftali. Apan sa umabot nga mga adlaw, himuon niya mindot ang agyanan lata sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea ang lipuyan sa mga langyaw. Ang katawan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit ang hakitang dakong kahayag. Ang nagpuyo sa maingom nga dagat, nadapit, gisipin sa kahayag. Ipadaghan ang mga puyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inikating ani o gingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ililog. Kay gigupok, musamar sa naitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti nga nagdagdao kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kinsa pamaya kong kalisangan. Sa kabutang akong ipangayo sa Ginoo, kini ang akong ipangita. Ang pagpuyog diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasugod sa kahigugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako na makakita ako sa kaayos sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paamuta ang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paamuta ang Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti, aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa kahuna-huna ug tumong, kay gibalatian ako sa pipila kasakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga naglain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa miingon, dapit ako ni Pablo. Ang usab miingon, dapit ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapit ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapit ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili magwagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa
kaninyo. Manausab kanin. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw o bilang. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibalanggo si Juan niadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazareth ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, agyanan padulong sa dagat tabok sa Jordan. Galilea sa mga dili Hudyo, ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta, sa kamatayon mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nagingon, tinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus dapli sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa papanagat sa mga tao. Diha-diha gibiyan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kanila. Tipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan at uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakitan. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ayong buntag kaninyo maigsoon. Mayong buntag sa Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging disipulo ni Jesus. Ngayon po sa ikatatlong linggo sa ordinaryong panahon, nagsisimula tayo sa misyon ni Jesus. Ang Ebanghelyo nag-umpisa nang mabalitaan ni Jesus na si Juan ay nabriso o binilanggo. So ibig sabihin, tapos na yung misyon ni Juan, si Jesus naman ay papasok. No? Nagsisimula, ito yung simula ng misyon ni Jesus. At saan nagsimula sa misyon si Jesus? Nagsimula si Jesus sa misyon ni Jesus dun sa North Galilee, no? Sa Northern Galilee. Ito ay parang ganito ang sitwasyon. No? May malaking lawa. Although dito, ang lawa natin is man-made. Ang sa kanila yung Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee, tinawag na dagat lang sa Galilea, pero hindi naman siya dagat. Lawa lang siya. No? From yung ilog Jordan, doon galing, no? Nagsusupply ng tubig. At yun ang pinakamalaking lawa. Actually, tanging lawa sa Galilea na fresh water. No? And source ng kanilang tubig. Source ng kanila. Doon lang yung pinagkukunan nila. Wala silang ibang pinagkukunan tubig. Kaya napaka-importante sa kanila ang lawa ng Galilea dahil dito nagiging source ng tubig, source ng buhay, source ng kabuhayan. No? At makikita po natin narinig po natin sa Ebanghelyo, sabi doon ni San Mateo, pagkaka-describe niya dito sa lugar nito, ito'y daanan o marahil ay dito rin nakatira ang mga hindi Hudyo. No? Halo, Hudyo at hindi Hudyo ay nandun sa bayan na yun. Marahil dahil nga po nandun ang kabuhayan, ay nagpupunta doon ang mga ibang tao, ang mga hindi Hudyo. Marahil dahil sila o marahil doon na pinanganak, at doon na, ibig sabihin nandun na sila, naninirahan doon. At si Jesus, inuna niya itong mga taong ito. Gagaya doon sa quotation ni San Mateo, galing sa sulat ni Propeta Isaias o libro ni Propeta Isaias, kayong mga taga Neptali, kayong mga taga Zabulon, dating agyanan ng mga hindi Hudyo, yung mga tao na nasa kadiliman, ngayon ay makakaranas ng liwanag. No? Si Jesus, inuna niya yung mga tao na naninirahan. O ibig sabihin, ang sitwasyon nila, ang kalagayan nila, ay nandun sa
sa kadiliman. So pag sinabi natin kadiliman, no? Pag sinabi natin kadiliman, marami po yung ibig sabihin niyan. Either naghihirap sila, either nagkakasakit sila, either sila ay makasalanan. Yan po yung ibig sabihin nila sa Biblia. Pag sinabi ikaw ay namumuhay sa kadiliman, hindi lang ikaw yung bulag o ikaw ay gising ka sa gabi o tulog ka sa umaga. No, hindi yun. No, more sa spiritual na kadiliman. No, na may mga tao na kung saan ay labis ang kanilang hinagpis o labis ang kanilang paghihirap o labis ang kanilang pagsisisi o di sila makaahon dito sa kanilang kalagayan na kung saan ay sasabihin na natin walang Diyos. No? Hindi nila nararanasan ang biyaya ng Diyos. Kaya si Jesus dito ang kanyang inuna. Kaya ang sabi niya, kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na maghari ang maghari ang Diyos. Ibig sabihin, narito na ang liwanag. No? Narito na ang liwanag. Ang year po natin ngayon ay year A, si San Mateo. At ang sentro ni San Mateo sa kanyang ebanghelyo ay si Jesus o tayo bilang asin at liwanag. Dahil si Jesus ay asin at liwanag din. No? Tayo, no, bilang mga disipulo, nakaranas na ng liwanag. At tayong mga disipulo ni Jesus, dapat tayo din ang magdadala ng liwanag sa ibang tao. Yan ang misyon ni Jesus. Magdala o hanguin ang mga tao mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Paano natin gagawin yan? No? At babahagi ko sa inyo ang tatlong bagay. No? At itong tatlong bagay ito nagsisimula sa letter P. Tatlong P. P-E-P. Okay? Unang P ay patience. No? Pasensya. Kailangan po natin bilang disipulo ng ating Panginoon ay nandyan po ang ating pasensya. Pag wala po tayong pasensya, mga kapatid, wala po tayong mapapala. Wala po tayong aanihin. Para kung ikaw ay nagbubungkan ng lupa at nagtatanim, kailangan mo ng mahabang pasensya para ikaw ay may anihin. Wala kang aanihin kung ikaw naman ay walang tatanim. Kagaya din po ng mangingisda na kung saan kailangang alagaan, ang isdang inaalagaan na matagal ng panahon, magsasampling ganyan, hihiwalayin mo yung malaki, maliit, no? Maraming proseso na gagawin na kung saan para ikaw ay merong anin. Pag hindi mo naman ginawa yan, pag wala kang pasensya, iiwanan mo na lang, no? Iiwanan mo na lang, hindi rin, siguro, aani ka, pero hindi ganun ka-bountiful, no? Failure ka pa. Nandun nga ako sa Arca kanina, sabi nila, Father, itong okra, madali lang itanim yan, pag tinanim mo, pwede mo na iwanan. Pwede mo na rin iwanan, no? Talaga naman kahit damuhin yan, kahit tubuan na mo, mamumunga pa rin daw. Meron mga ganun siguro tanim, pero hindi po lahat. No? Kung gusto mo talagang umani ng isang bagay, na marami, kailangan mong alagaan. Ganon din po sa ating misyon. No? Sa ating misyon bilang disipulo ng ating Panginoon, ay tayo po ay kailangan meron tayong mahabang pasensya. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, hindi lang po yung mga pare, hindi lang po yung mga leader ng simbahan, tayo rin po, bawat isa sa atin ay disipulo ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay nakumpilan, ikaw ay tinatawag na maging disipulo ng ating Panginoon. Disipulo na po tayo. Disipulo ka sa pagiging anak mo, disipulo ka sa pagiging disipulo ka sa pamilya mo, lalo na mga magulang, no? Sabi ni Pope Francis, the first education happened in the family. The first catechism it happened in the family. Yung unang mga disipulo, yung mga parents pala, tayo pala yung mga unang katikista ng mga bata. Kapag wala kang pasensya dito sa mga batang ito, sasabihin ko sa iyo, wala po yung matututunan. No? Pag pinapabayaan mo lang sila, may mga magulang napabayaan na lang, no? Pumasok hindi yung anak nila, okay na, pababayaan lang nila. No? Magsimba yung anak nila o hindi, pababayaan lang din nila. Kailangan magtanim ka sa kanila. No? Hindi automatic ang isang bagay na kung saan ay harvest time ka ulit, aanihin mo ulit. Hindi mo tuturuan ng mga bata. Hindi. Kailangan ng disiplina, kailangan ng pagtuturo, kailangan ng mahabang pasensya. Ganon din sa simbahan. No? Kapag ikaw ay leader na simbahan at namumuno ka dito sa simbahan, hindi pwede yung pababayaan mo sila, aantayin mo lang sila. No?
Linggo, i-remind mo pa siya, i-message mo pa yan sa GC, linggo bukas, magsisimba ho tayo, alas 9, 9:30, wala pa sila. Nasa na kayo? 9:30 na, nandito na yung pare. Di ba? Ganun. Ewan ko dito sa mababait yata itong mga taga-Saint ko. Dito. Minsan lang. Pag tulong. Hindi ho ba? Ganun ho talaga. Kailangan magpasensya ho tayo. Bilang ikaw disipulo ng Panginoon, alam mo na itong taong ito ay nasa kadiliman at kailangan nila. Ito tinuturo mo ito yung liwanag. Ito ang kaharian ng Diyos. Ito ang ating Panginoon. Ituro mo sa kanila. Hindi pwede po yung mga kapatid, mga napapabayaan lang at wala tayong pakialam. No? Alam niyo ba yung Alam niyo ba yung opposite ng love? Ano ba opposite ng love? Ha? What is hate? No. Yung mga taong ayaw mo, yun yung mga taong mahal mo. Kaya nga sabi nila, the more you hate, the more you love. Diba? The more you hate. Kasi siguro nasaktan ka, kaya you hate. No? Pero yung opposite of love talaga is indifferent. No? Yung walang pakailam. Pag ikaw yung tao na walang pakailam, wala kang pagmamahal. Totoo yun. Diba? Sa bahay lang, kapag wala kang pakailam sa bahay, no? Bahala yung mahugasin dyan tambak, no? Bahala yung bahay dyan napakarumi. Bahalang walang kainin, wala kang pakailam kasi wala kang pagmamahal sa pamilya. Pero pag may pagmamahal ka sa pamilya, may pakailam ka. Iba naman din yung mga chismosa. Yung mga chismosa, mahilig makailam. Yung mga chismosa naman, mahilig makailam. Wala din pagmamahal yun. No? Nakikichismis, nakikinervyos lang yung mga yun. Nakikisali. No? Pag yung pakailam ba na, may malasakit. No? Kapag ikaw may taong malasakit ka, may pasensya ka sa kanila. Kasi, ang pagmamahal naman talaga, hindi naman talaga yung bigla yun eh. Di ba? You will learn to love when you love more. Diba? Pag ikaw ay ako hindi ako matututong mag-drive ng motor kasi hindi ako nagmumotor. Sabi ko, hindi ako marunong magmotor eh. Nagmumotor ka ba? Hindi. Hindi ka matututo talaga magmotor kasi hindi ka nagmumotor eh. Diba? Pag-drive ka, hindi ka matuto mag-drive pag hindi ka mag-drive. The more you drive, the more that you will learn driving. And it's also loving. The more you love, the more you will learn loving. And it entails so much patience. Yung mga nanay dito, mga magulang dito, alam nyo ang sinasabi ko, paano magpasensya sa mga anak nyo. Kaya napakaswerte nyo, lumaki kayo ng matino, kasi pinagpasensyahan kayo ng mga magulang. Labis ang malasakit nila, labis ang pakialam nila sa inyo. Kaya pinapakailaman ka ng mga magulang mo. Sabihin mo, ang response mo sa kanila, I love you too, Nay, I love you too, Ma, Pa. Diba? Kasi pagmamahal yun eh. Pag may pakialam sila sa iyo, pag wala ka ng pakialam sa kanila, pinababayaan ka ng mga magulang mo, hindi ka na nila mahal. Hindi ka na nila dapat. Wala na silang pakialam sa iyo. Diba? So, ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, sinasabi ko, pasensya at makialam kayo sa simbahan. Hindi pwede yung wala kayong alam. Hindi pwede yung wala kayong malasakit. Hindi pwede yung, okay lang, si Ryan lang yan dyan. Kaya na ni Ryan yan. No, siya na lang bahala dyan. Siya na yung kakanta, siya yung choir, siya yung operator, siya yung maglilinis dito. Lahat siya na lang lahat. No? Okay naman yan kay Ryan. No? Pero ikaw, disipulo ka din ng Diyos eh. Hindi lang naman siya yung disipulo eh. Ikaw din. Ano ginawa mo? Yan. Ano ginawa mo? May malasakit ka ba? May pakialam ka ba? May pagmamahal ka ba? Baka hindi ako makalabas ng buhay dito. Baka hindi ako makalabas. So, inahamon ko lang kayo. Kasi hindi naman ako sa akin yan, sa Diyos eh. Diba? Number 1. Number 1 pa lang yan ha. May hanggang number 3 pa yan. Number 1. Patient. May pasensya kayo. Hindi pwedeng isang linggo lang ang pagiging Katoliko natin. Hindi pwedeng isang araw lang isang linggo. Araw-araw dapat tayo ay maging Katoliko at maging saksi ng ating Panginoon na kahayag. Dapat sa inyo, dapat sa atin, dahil tayo ay kahayag, nakaranas tayo ng kahayag, dapat din tayo, sumisikat tayo. Ang kahayag, no, ang liwanag, ang purpose ng liwanag ay yung sumikat. Diba? Hindi pwede yung nakukulong ka lang.
Di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Biblia, meron bang kandila na sindihan mo tapos lalagay mo sa tatabunan mo lang? Hindi. It should be the light of the room. No? Ikaw din, yan yung binabahagi mo, maging liwanag ka sa isa. Hindi ka naman ako nagdidiman eh. Halimbawa, sabi ko, hamon ko, at hahamunin ko din kayo ngayon. Sasama ko na sa homily. No? Sabi ko doon sa mga taga-arka, sabi ko, sana may libro tayo dito, doon sa Sakramentaryo. Kasi kailangan pa natin mag-print, kailangan pa. Magastos pa po yung ginagawa ni Ryan dito eh, no? Papadala kami dito ng readings, tapos ipiprint, no? Sabihin mo lang kung galit ka na. Titigil na ako. Nakakaisa pa lang ako eh. Di ba? Sabi ko, yung sakramentaryo, baka naman ako bumili tayo ng sakramentaryo. No? Sabi ko, ilan ba kayong pamilya dito? 12 daw. Puno. Siguro, meron ba kayong 100, 200 dito? Meron naman 200 siguro sila. Anong member lahat ba? Lahat Katoliko naman. Sabi ko, baka pwede naman kayo makabili ng libro. Sabi ko, magkano ba yung sakramentaryo? Sabi niya, kapatid, nag-canvas po kami 10,000. Uy, 10,000 man. 10,000, dinivide ko. 12 pamilya, so tigwa 1,000. So, bawat pamilya, merong 10, tigwa 100. Diba? So, tigwa 100, konti na lang, no? Tigwa 100 lang. So, bawat pamilya yun, ha? 100 pesos. May divide pa mo sa 3 buwan. So, 30 pesos lang bawat 30 pesos bawat buwan. Meron ako yung sakramentaryo sa Abril. So, hamon ko sa niya. Ilan ba kayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50. Pag-ipunan niyo yun. Hamon ko sa niya. Kung gusto niyo pong maging disipulo, kung gusto niyo pong maging kita sa atin ng pagiging Katoliko, may pakialam ko, may malasakit ako. Gagawa ako ng paraan. Hindi man ako nakakabasa, hindi man ako nagpa-participate, pero sa pamagitan ng ganito, nagbibigay ako ng dahan-dahan, paunti-unti para sa sakramental, para sa inyo. Hindi po ako nanghingi para sa akin, hindi po para sa akin yan, hindi ko po iuwi yun, dito po yan, para sa inyo po yun, property niyo po yun, at linggo-linggo naman kayo nagsimimisa dito, dapat may improvement kayo. Nakakailan, 2 taon na yata kayo dito kayo, di ba? Mag-2 na, dapat naman may improvement, di ba? Hindi pwedeng walang progress. Alaga tayo ng alaga, hindi tumutubo. Ay, sabi ng Diyos, nakakita si Kristo ng piko, yung fig tree, hindi namumunga. Putulin na yung fig tree na yan dahil hindi namumunga. Hindi kayo namumunga, ha? Kahit anong alaga ni Kristo sa inyo, putulin kayo. Banal na salita, hindi sa akin yan. Pangalawang P, no? Passion. Siguro, nasabi ko na rin po mo. Ibig sabihin ng passion po. Sabihin nyo nga passion. Ano ibig sabihin ng passion? Hindi yung magdadamit ka ng maganda iha, ha? Passion yan, passion. P, passion. Ibig sabihin, passion para sa akin is, yung para bang meron kang nag-aalab ang iyong puso sa pagsisilbi sa Diyos. Di ba? Pag nag-alab ang puso mo sa isang bagay, hindi ka mapapagod na gawin. Di ba? Ako, ang passion ko is cooking. Buong araw mo akong paglutuin, hindi po ako mapapagod. At bibigyan kita ng masarap na putahe, no? Talaga naman gagawin ko, no? Kung ano yung gusto kong gawin, hindi po ako mapapagod. At titiisin ko ba yun. Sabi ni Bishop Sox Villegas, passion is also suffering. Di ba? Kapag ikaw nagserbisyo, mahihirapan ka talaga. Pero gagawin mo kahit mahirap. Diba? Kasi it's within your heart. Kahit napapagod ka. Kasi out of love yan. No? You're passionate in writing, you're passionate in dancing, no? Yung mga dancers talaga, no? Buong maghapon yan nagsasaya, you're passionate in business, or you're passionate in drawing or painting, no? Hindi yan napapagod kasi galing sa kanila, no? Sa puso nila. Kahit nahihirapan yan, titiisin nila, no? Natandaan ko po nung ako
Natandaan po ako, nag-mission po ako sa mga sablaan sa Tibuli. Nung bata po ako pari no. Isang taong pari pa rin po ako. Excited na excited po ako. Eh syempre, missionary. No? Excited ako mag-mission. No? First day ko po na assignment ko, mission. Akyat agad ako ng bundok. Mga 6 o 8 oras yata kami naglakad. No? Bakit kami? Kasi piyesta. No? Nakalimutan ko yung piyesta. No? Basta may piyesta no? May piyesta. Mga June. Ganyan. Sabi ko, usually meron akong bakang pagkain. Pero yun, hindi ako nagdala pagkain kasi piyesta, di ba? Bidispira sa atin, di ba? Marami na, ang daan yan, talaga nagkakatay na ng baboy. Nandiyan na meron na mga bacho yan, talaga nasabi ko, ay, piyesta naman kinabukasan, hindi ako magdadala ng pagkain. Maraming pagkain. Ako matapos maglakad ng mahabang oras, pagdating ko doon, walang tao sa bahay, walang tao sa simbahan, walang pagkain. Mag-aalas 6 na, madilim na, no? Gutom, kumakalam na ang aking tiyan. No? After mga alas 7, dumating na yung leader doon, yung purok chairman. At doon kami titira, doon manunuluyan. Very excited ako, very passionate ako on my work, no? Kahit nagugutom, kahit nahihirapan ako, gagawin ko, no? At kahit ano ipakain mo sa akin, kakainin ko. Panis lang po, hindi ko kinakain. Panis lang po, hindi ko kinakain. No? At pagdating doon, sabi nung, Kader, kumakain po ba kayo ng palaka? Sa atin naman ordinaryo lang yung palaka, no? Yung Kapampangan, Bulacan, mahilig sa palaka, lalo pag i-adobo ko yan, o crispy, sinabawan nila yung palaka tinula. Okay din. Masarap din yung tinulang sinampalukan sa atin, di ba? Kung nagsinampalukan tayo na palaka, masarap, no? Aba, iba pala sa kanila, parang tinula, sili at papaya ang halo. Pagkatapos, iba pala sila magluto ng palaka, no? Hindi pala nila binabanatan. Hindi pala nila tinatanggal ang kamay, at paa, at ulo. So, nakadapa lang po doon sa malaking mangkok, nakadapa po yung palaka doon, at may sili, at nakalubog yung papaya. No? Sabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi ko po alam ang gagawin ko doon sa kumakalam na po itiyan ko. Buti na lang masarap yung totoo po itong kwento na to. Hindi po ako nagsisinungaling. Minsan lang po ako magkwento na totoo. Ito lang po yun. So, yung bigas po nila mapula ba, na masarap naman yun kahit sabaw na lang. So, buti na lang, ganun yung kanin nila. Kumuha na lang po ako sa bawat yung papaya. Tinulak ko po ng kutsara ko yung palaka para makuha ko yung papaya sa ilalim. Yung palaka, gumaganyan po yun. Nahalata ako ng katikista ko at niligtas niya ako. No, niligtas niya ako. Yun lang po yung pagkain hindi ko kinain sa buong buhay ko. Sa totoo lang. So, abuti na lang sabi niya, Adel, gusto mo, ako na lang, sa akin na lang itong palaka. Sabi, abuti naman. Para di naman maisulto yung may-ari ng bahay. No? Nagpasalamat ako. Nasa loob-loob, nagpapasalamat ako. Niligtas ako ng katikista ko. Pero panandalian, pasasalamat yun kasi ang ginawa niya doon sa palaka, kinuha po niya doon sa metiyan, tapos sinipsip po yung mata ng palaka. Ganun po yung... Ganun po yun. Gusto niyo pa kumain mamaya, ano? Mamaya, palaka yung ulan. But anyway, sabi ko nga kung wala akong passion sa ginagawa ko that time, siguro baka kinabukasan umuwi na ako, or magang-maga umuwi na ako, magugutom ako dito at mamamatay ako dito. But I do have passion, no? Passion on working. Alam mo, isa sa mga ano natin, yung patience and passion, magkakambal po yan. At yung pangatlong P ay yung purpose. No? Ang bawat isa po sa atin, kung alam po natin ang purpose natin bilang disipulo. Isa lang po yung purpose, no? To bring light, to become Jesus sa bawat isa. Nung ako po lumabas sa pagiging pari, no, after 15 years, bumalik po ako after 7 years. Sabi po ni Bishop Josel sa akin, Bishop po natin sa Manila, sabi niya, bumalik ka. Kasi pag hindi ka bumalik, no, yung pagiging pari mo ay character mo na yan.
yan ay pagkatao mo na. At hindi mawawala sa iyong pagkapari mo. Hindi mo matatanggal yan kahit may asawa ka, may anak ka. Hindi mawawala ang pagkapari mo. Bumalik ka at ito yung pagkakataon mo para tuparin ang iyong layunin o purpose sa buhay. No? Yung purpose natin kapag tayo nagmimisa, linggo-linggo, ay kaligtasan. Kaligtasan natin. Nakita niyo, magdadasal tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang sa mga buhay, lalo-lalo rin sa mga buhay. Diba? Sabi ni Bishop Joseph sa akin, sabi niya, bawat misa mo, meron kang kaluluwang inililigtas. Meron kang kaluluwang galing sa kadiliman, dinadala mo doon sa liwanag. O hindi ba? Napakaganda pag tayo nagmimisa pala. Hindi lang pala para sa akin, kundi para din sa mga mahal ko sa buhay, baka mamaya hindi natin kakilala din. Baka hindi lang isang kaluluwa nililigtas natin ngayong misa nito. Baka mamaya 10, 20, 100, 1,000 kaluluwa na niligtas natin. That's our purpose. Kung alam po yung purpose natin bilang disipulo ng ating Panginoon, napakalawak po ng ating misyon. No? Nung ako po yung high school, gumawa po ako ng essay, lumaban po ako sa paggawa ng essay. Describing your mission. Ang pag-describe ko sa mission ay yung ating layunin. Meron tayong isang layunin sa buhay at meron tayong isang misyon sa buhay. Kapag hindi natin ito natutupad, pag hindi natin sa katuparan, parang kulang. Nung ako'y high school, paniwala ko pa nga hindi ka mamamatay kapag hindi mo nagagawa yung mission mo. Di ba? Ang layunin mo sa buhay. Because that's the purpose. No? Yun yung purpose natin. At ano ba yung purpose mo? Tanungin mo yung purpose mo. Hindi ko alam yung purpose natin sa isa't isa. Pagiging disipulo, general. Pero meron tayong mga specific purpose. Wala ka dito by accident. Narinig mo itong salita nito, not by accident, by providence. Minumulat ka ng Diyos ngayong araw na ito at pinapakita sa iyo ano ang layunin at ano ang purpose ko sa iyo. Ang purpose natin ay ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Kristus. Magkaroon sana tayo ng pasensya, magkaroon sana tayo ng malasakit, pakialam sa bawat gawain natin, at magkaroon tayong nakumulatan sa ating layunin bilang misyonaryong tinawag ng ating Panginoon. No? Nawa itong gawain po natin magbigay ng liwanag sa atin na namumuhay pa sa kadiliman at sa mga kapwa natin nasa kadiliman. Palihog tindog para sa atong kredo, nagatungo kami Nang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya sa Amahan, pinaagi kaniya himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug ginumaya mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nagayos sa ang tanang katawhan sa pinagi sa Espiritu. Atong ipadangan karon ang atong mga pangabuyong ato sa Ginoo alang sa tanan natong mga panginanglan sa tanang katawhan ug sa atong mga mahal sa kinabuhi. Sa matag pag-ampong atong tubag, Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Alang sa simbahang Katoliko, ang espesyal nga pamilya sa Dios dinhi sa yuta, hinaot niya siya kanunay nga mahimong maayong balita sa tanang nasod sa kalibutan
pinaagi sa iyang pagkamatinumanon sa pagtulunan ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Alang sa Santo Papa, sa ato mga obispo, o sa tanang mga lideres sa simbahan, hinaot nga ang ilang kanunay nga paningkamot sa pagpasiugda o gugma o kalinaw, makabot ang malungtarong kalampusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Alang sa mga nalambingit sa biblikal nga apostolado, hinaot nga ang ilang paningkamot sa pagdala sa balaang kasulatan sa tanang pamilya o institusyon, nakakaplag o positibo matubag sa tanang Pilipino. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Alang sa mga gitawag ngadto sa espesyal nga pagkadisipulo, hinaot nga sila mutubag dayon sa imbitasyon sa Ginoo ug padayon sa ilang bukasyon uban ang mga yatagon nga pagkamatinumanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Alang sa tanang Kristohanong pamilya, hinaot nga ang ilang manghinatagon matubag sa imbitasyon ni Jesus ngadto sa mas radikal nga pagdisipulo, mahimo sila mga manalagna sa maayong balita sa ilang kaugalingong palibot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy paminawa kami. Sa hilom, atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga personal nga pag-ampo, atong yampo sa ang atong mga igsuon sa kanilang mga paninanglanon para sa kayuhan sa mga kasakiton at mga kasakiton ba na si Gemma? Si Gemma o Lau o Lito, Grino para sa kalampusan sa pag-take ng board exam sa ni Romeo Malaba, third, o para sa kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi na yumaman, labi na kaluwa ni Ponciano, Rowena, Enrique, Jesus, Uliasca. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa iyong kaluoy, paminawa Paminawa kami. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagpadayon sa pagtawag sa mga tao nga nahimong imong mga disipulo ug mga tagapasiguda sa imong pulong sa aton sa among nasod. Hinaot nga ang ilang mga paningkamot mamunga ug magpadayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igso, pagampo kamoro ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios sa mga makagawom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo kong pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among mga halad o Ginoo, among gipangayo, o sa pagbalaan niini itugot nga makabenepisyo kini kanamo alang sa among kaluwasan pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunay makagawom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel mga santos nagaawi kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos kay ikaw ginuon tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha siya og pasalamat kanimo mipikas ug miatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo tanan ug kanna kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagita po sa panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab niya at ang nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo wata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagandom sa kamatayan ng pagkabanaw ni Jesucristo naghahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi
ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mayungpit kami diha sa gugma, uban ni Leo na among papa, ni Haiba na among Arsobispo, at ni Jose na among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dag-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kanabguing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose na iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton data sa katuligan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka nga pinimayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag nga na kanimo, makagaong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, at tanan dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Para mga isunugan po kita sa atong amahan, gamito nato ang pulong igitudlo ka nato sa atong manunubos. Maayo kami ganimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan, natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ang ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga masala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, magsibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausap kanimo. ipakita ta ang pag-ilisunan. Peace. Peace be with you. Kalinaw sa
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulaan kita nga gidapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magantingan ta kanato alang sa pinagdingin dayon. Amen. Lawas sa dugo ni Kristo. Amen. Amen. Sa pagkomunyon po mamaya, sa pagkomunyon po mamaya, dito po kayo sa harap. Ingatan po natin na mayroong ma-spill or matapo na wine at ganoon dito sa hostya. Ito po ay katawan at dugo ni Kristo. So, ang bawat butil po ay tinumubuyan ay katawan at dugo po ni Kristo. Gawin niyo po, kukuha po kayo dito. Sahurin po natin ang ating kamay. At kung meron na tapon mo niya ng wine or kanang hostya, yung mumo niya, be sure po na kainin po natin. Huwag po natin ipagpag. No? Kasi po yan po ay katawan at dugo ni Kristo. Sakramento po yan. So, sapat na paggalang. Bago po kayo lumapit dito, magbabaw po kayo. Pag nandito po kayo sa harap, magbaw din po kayo. At silently, sasabihin nyo, katawan at dugo ni Kristo.
Magam po kita. Itugod Ginoo ang among ipangayo nga sa pagdawat sa grasya din ikaw nagdala kanamo ngadto sa bagong kinabuhi. Kami kanunay magpasigurbuhon sa imong gasa. Pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod. May buntag sa tanan. So, daghang salamat Father Edward sa pag-serve sa amo sa Holy Mass karong Sunday. O bahin atong sa homily ni Father sa sacramental, medyo may kamahalan yung tong kwan katong sacramental. So pwede ta siguro maglagay tayo ng box, donation box para dyan every Sunday or kahit anong araw pwede maglagay hanggang sa ma-reach natin yung presyo ng book. Pero meron yun sa Father, sa Shopee, medyo mura lang. So yun, hindi ko lang alam kung saan banda doon kasi may kulay man yun, di ba? Red man yun. Send mo sa akin. Sige, Father. Confirm ko baka mamaya. Oo, mali. Protestante yun. Yun lang, maraming salamat sa lahat. Thank you. Usually yung sa online, hindi siya reliable. Okay. So, pero kung meron kayo nakita, okay lang sabihin niyo sa akin sa Facebook, send mo muna sa akin before nyo bigyan. Canvas muna kayo. Sige, Father. Okay. Maganda yon, may box tayo dito, donation box. Lagyan natin for sacramentary. No? May takot lang ako baka mamaya 2030 na hindi pa aabot sa presyo. No? Merong donation box plus may pledges. Gusto ko may pledges bawat pamilya. May pledges kayo buwan-buwan. I-canvas muna natin yung presyo. Baka mamaya kaya na maging badam. Isa rin siguro, Father, yung pwede tayo maka-solicit para sa iba. Ayan nga, mas maraming paraan, mas maganda. Okay. No? Kaya may donation box, parang may pledges kayo, may tithes kayo, mag-tithing kayo, para dun sa sacramentary. No? Kasi ano po yan, ang requirement po talaga 3 libro yan. Usually isang set po yung binibili niyan. Pero kung kaya natin, sabi ko, unahin po natin yung sacramentary. No? May lectionary, tapos may evangelyo. 3 po yan eh. No? Actually, meron pa nga po yan panganik. May misa sa patay, may misa sa kasal, may ganyan. Marami pa po kailangan. Pero yun lang unahin natin, very basic po na tayo. So, mag-canvas po si Ryan. Tulungan ko po kayo mag-canvas yan. Tingnan natin kung magkano abutin. Pagkatapos, meron tayong donation box dito. Kung gusto nyo, pa-second collection kayo. Pwede kayo mag-donation, solicitation. Pwede din kayo maganda po yung pag nag-donate po kayo ng gamit sa simbahan, ginagamit po linggo-linggo. No? Basta sabi niyo, parte ko doon, no, na ginagamit sa sakramento. Hindi na po yan mawawala dyan, hindi po yan, gagamitin po yan ilang taon, no. Ibig sabihin makabuluhan po yun na nagamit na donations natin. Kesa naman yung gumagastos lang tayo ng isang bumili ka, nakakita ka sa Shopee ng hanger, bumili ka ng hanger, bumili ka ng gamit ng rice cooker or wala mo kayo kuryente kung ano gagamit, di ba? Bumili ka na-scam ka, no? So, yung mga gamit natin, minsan, kung dami natin gamit, hindi naman natin nagagamit, nagagastos. Pero ito, linggo-linggo ginagamit natin. Hindi lang ikaw gumagamit. Tayong lahat. Tayong lahat gumagamit, linggo-linggo. Tapos, para sa pagsamba pa natin. So, unahin po natin yung sa Diyos. So, unahin po natin mga gamit. Ako po kasi, yung mga gamit ko po kasi noon, nung malis po kasi ko, pinamigay ko, ang dami ko pong gamit. No? Ngayon, wala akong gamit. Pati stola, dapat green tayo ngayon, naka-white ako. Yun, ako din, nag-iipon din ako ng sarili kong gamit para sa misa. Ito yung sentro natin sentro ng pananampalataya, sentro ng pagsamba natin. Wala pong higit na panalangin sa misa. Ito po yung pinakarurok ng panalangin natin. Siyempre, kapag tayo nananalangin sa Diyos, dapat din, special din sa
Okay? Nung panahon ni Jesus, yung mga Pariseo, pag nag-o-offer sila, special, no? Kaya nag-o-offer sila ng taba. May taba. Pag nagkakatay sila ng baka o karnero, iniipon nila yung taba. Yun ang ino-offer nila sa Diyos. Yung laman sa pari. Diba? sa mga pari yung laman, yung taba, doon sinusunog nila. Bakit yung taba? Kasi pag sinunog nila yung maso, no? Mentras maso, mabango din, no? Mentras maso sa kanila, mas didinggin ng Diyos yung panalangin, no? Pero siyempre, iisip lang siguro ng pari yun, taba ang i-offer natin para sa Diyos, yun naman para sa akin. Hindi yung ganyan. Ibig sabihin lang nun, yung special para sa kanila yun. Pag nagbigay sila sa Diyos, special, no? Inuuna nila ako sa Diyos. Diba? So ayan, yan naman hagit, hindi ko naman kayo iuobliga. Pero parang ganoon din, inuobliga ko na rin kayo. Pero yan hamon ko sa inyo. Hamon ko naman sa inyo. Hindi naman para sa akin yan, para din naman sa inyo. Babalik at babalik. Sasabihin nyo, pag nagbigay kayo sa Diyos, ay naku, sabi sa inyo, siksik, liblig, umahapaw pa ang kapalit niya. Kung nagbigay ka atin ng mga 5,000, kalahati, no? Sasagutin mo 5,000, ay naku, sabi sa inyo, after 1 month, 50,000 balik mo sa inyo. Sasabihin, totoo yan, guarantee. Oh. Okay, kaya niyan. Hindi naman madali yan, no? Hanggang March, meron. Mas maganda kung nandyan agad. Kasi sa March kasi, Holy Week. Sa Holy Week kasi, ang daming ritual, no? Ang daming pong binabasa. Tapos pag piniprint lang po natin, ay, mahirap. Tapos pag yung bibili tayo ng sambuhay dati, yung hindi mabasa ng pare, ako malabo. Kung magkano, halimbawa, sabi nila 10,000. Halimbawa 10,000. 10 pamilya, tigwa 1,000. Kukuha mo ng 1,000 in 2 months. So 500 bawat pamilya per month. Okay? Bawat pamilya. Yung pamilya mo na yun, 500 lang per month na. Yun ang pledge mo, 500 per month. Okay? 1,000 akin yan. Ay, pre. Thank you. 500, konti lang yan. Salamat. Halimbawa, yung pamilya na yun, may 3 silang nagtatrabaho doon. As yung asawa at may anak pa. 1,000 po na po, Ayel. Thank you. O, di ba? So, may 2,000 na. 8,000 na lang pa din. Di ba? O, 2 pamilya na yan. 3 buwan, hanggang Marso o Abril. Mamaya na tayo magano, baka meron ka dyan. Yes. Meron salamat. Yan po ay hamon ko po sa inyo. Maraming po salamat. Dininig kayo. Dininig nyo, imbitasyon ng Diyos sa hamon. So, praise the Lord. Ako'y natutuwa. Ako'y kinikilabutan sa ganun. So, pag yung iba nga, yung walang-wala, yung pa yung mga mas generous lalo-lalo. Yun, talaga. Kasi yung minsan, talaga yung pag-print, lalo na yung kagabi. Late na yung Sorry, kasi inedit ko. Binigay ko silang hapon, tapos may mali pala. So, inedit ko na naman. So, nakakamisa naman tayo. Valid naman yung misa natin. Pero kapag pumapapaganda pa natin at meron pang dapat na maganda. Yes. Para sa Diyos naman yan, hindi naman para sa atin. Kung mahal natin ng Diyos, siyempre the best yung ibigay natin. Okay? Kasi wala naman binibigay ang Diyos sa atin na masama. Always the best then for us. Okay? Pinabalik lang din natin yan. No? So, yun. Yeah? Wala na 1,000. Sige lang. Wala na ba? Ay, 2,000? mga March pero mag-ano. Di, aray mo, no? Mga pera pa tayo, madagdagan. O, ganyan lang yan, Father. Diba? Tama po yan. Yun naman po yung mentras ka daw nagiging bukas yung palad mo, Yes. mas marami kang makukuha. Yung buhangin, kapag kumuha ka ng buhangin at kinungkum mo, matatapon, karamihan. Pero pag bukas yung palad mo, marami yung makukuha. Bukas palad ka bigay, bukas palad ka nila. Okay? Amen. Nung malit ako, pag nagsumasahod ako, yung t-shirt ko. Yung t-shirt ito, tinataas sa ating t-shirt. So, para mas malaki makuha. Ikaw din, pwede mo
damit mo, itaas mo na yung damit mo, itaas mo na lahat para Makita ang panty. Makita ang panty, Father. ay di mo magpanty. Para hindi makita yung panty. Itataas man. Itataas man, Father. Kasi kung saan po tayo, usapan natin, tumayo na nga kayo, tapusin natin yung meeting. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kung manalangin ka ninyo, makagaw nga Diyos, ang Amahan, lugar na ako, Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw lang, ka?